Yung pong ating topic ngayon mga kapatid ay patungkol sa justification or pag-aaring ganap. Halos paulit-ulit na po natin ito nababanggit. Yun nga lang ay meron pong request na nakarating sa atin. Gawa po nung video na in-upload ko sa reel na ito po yung pinaka-title niya. Ayan, the basis for this justification is not our obedience, but Christ. Yan. So, dingid sa aking kaalaman, ay marami pala ang nag-react po dito, mga kapatid. At hindi ko alam kung naisip ba nila na hindi ko salita yan, kasi nandyan po yung cover ng book at nandyan po yung page. Ito po yun, oh. Ayan. So, dalawa po yung kopya ko nito, isang PDF at ito pong actual. Ito po nga palang actual na book ay yung page dyan, kung meron ko yung ganito, ayan yan. Pero doon sa iba kong reference na ginagamit, iba po yung page ng PDF file. Mas mahaba yun, mas maraming pages po yon. Ang importante po doon ay nilalagyan ko po ng page. So kung susundan po ninyo at meron kayong hawak nito at hindi yon, ibig sabihin yung ginamit ko po ay yung PDF. Nga po pala, mga kapatid, kung sino po yung may gusto na magkaroon po nito, napakahalaga po na meron kayong kopya nito. Kasi natuklasan po namin, natuklasan ko, na kaya pala merong mga kapatid na hindi matanggap yung aming sinasabi kasi nga wala silang idea kung ano ang nakasulat ho dito. Kaya gano'n na lang po sila sa pagtutol kasi kahit naman ako kung hindi ko naman nabasa to talagang makikipagdebate ako dahil parang mali. Huwag niyo pong kalimutan, mga kapatid, na kami dito sa Pag-aaral Natin Ministry ay hindi po kami gumagawa ng sarili po naming interpretation. At nakakasiguro po kayo dyan. Kung meron po kayong parang iba at hindi ayon sa inyong panglasa na narinig po ninyo dito, ay huwag niyo pong isipin agad na tuturo kami ng sarili. Hindi po. Meron ka po kayong pinagkukuhanan. Ang nangyari nga noong nakaraang elders and Layman's Convention sa ECLC ay pinataas ni Brother Richard yung kamay nung meron nito. At nung makita ko ay halos 5 lang ang nagtaas. So napakarami pong tao doon. Ang meron nito ay 5 lang halos. At ang mahirap doon, hindi natin sigurado kung yung 5 yon ay nagbasa. Ibig sabihin, napakahalaga po nito. Kasi kapag wala kayo rito, ay talagang tututol. Ang problema, kung tayo po ay kumontra ng kumontra, parang na-experience din namin noon. Tapos nung basa-basa ko pala ay mali pala yung aking ipinaglalaban dati. So, ako po ay may kopya na soft copy kung meron kayong mga laptop, computer, para po makatulong ng malaki sa inyo, mga kapatid. Ay pagkatapos ng programang ito, kaya i-PM nyo po kami o kaya i-comment po ninyo dyan na gusto nyo kahit na po yung experience of salvation man lang unahin po ninyo na napakahalagang topic para makarelate po kayo sa amin. Kasi nga, kami ni Brother Gomer nag-uusap kami ng personal. Sabi namin, kung nagkataon na hindi po kami nagbasa, ay numero 1 kaming kalaban ng mga pastor na nagtuturo na iba sa aming pagkaunawa dati. Nung hindi pa kami nagsusuri dito. So yan po ang inyong gawing prinsipyo, mga kapatid. At saka, ito po ay pag-aaral ng ating doktrina. Huwag nating gawing personal, at wag natin seryosuhin na parang masama at hindi magandang ating pakiramdam doon sa tao na hindi po nating kaisa sa paniniwala. Yan lang po ang ating nais na gustong iparating. Ngayon, nag-send po ako doon sa kapatid, sa Brother Johnson, di ko maintindihan o nalilito ako na ganito ba talaga ang ating pananampalataya. Kung inyo pong mababasa po dyan, dyan sa page 138, dito sa libro mismo, ang nakasulat po dyan, the basis for this justification is not our obedience, but Christ. For through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. By one man's obedience, many will be made righteous. So, binasa ko lang po iyon, mga kapatid. Meron po akong mga comment, pero naka-base po sa konteksto nito. Maiksi po ito nasa 30 seconds lang po yata. Ang pinagkuhanan ko po niyan, kung gusto nyo pong mapanood yung buong video niyan, bago pala yan,
yan, may nag-comment pala dito doon sa video na yon. Meron nag-comment, tinakpan ko lang yung pangalan nila para naman ay hindi naman offensive ang dating. Tinakpan ko yung pangalan, sabi, maling unawa. Yan. Tapos ito namang isa, so ano ang ibig mong iparating ngayon? Huwag na tayong susunod dahil basahan lang yung pagsunod ni Kristo. Ang hindi, ano na ang gagawin? Susunod o hindi? Anong aklat nga ba yan? O maganda naman yung tanong ni kapatid dito. So, sa aking dito, Brother Gomer, ay hindi niya pinansin yung mga termino na pinagbasihan ko po dyan. Ayan, the basis of justification. So, alam nyo po mga kapatid, sa salvation, sa Seventh Adventist, ay meron tayong tinatawag na 3 phases of salvation. At unang-una po dyan ay justification. Tandaan po natin, ang justification at sumunod ay sanctification, bagaman hindi ito magkahiwalay, pero hindi po natin ito pwedeng pagbaliktarin. Kaya nga 3 phases dahil hindi ibig sabihin pag nasa sanctification ka na, nawala na yung justification. Close related nga yan, sabi po ng ating fundamental beliefs. So, siguro, i-consider natin yung tinatawag na the importance of reading between the line. Yung pagsusuri sa mga salita na binanggit. Kasi justification yung pinag-uusapan po dito, mga kapatid. Justification, hindi nakabase sa ating pagsunod, kundi kay Kristo. Ang nakakalimutan po ng mga kapatid, kaya nakakapag-comment, ang naisip agad nila, pagka mananampalataya ka na, wala na tayong gagawin. So, nakikita po natin agad yung problema. Pag hindi po natin tinandaan, yung unang-unang mangyayari sa taong makasalanan, bago siya ariing ganap, ay hindi nangangailangan ng gawa. Pagka hindi po natin binantayan yon, mga kapatid, at inisip natin na pag ikaw ay yung kalagayan natin ngayon, mamamali na ho. Kasi, kaya nga may tanong, at least tanong. So, hindi na, ano nang gagawin natin ngayon? Nakalimutan na yung binabanggit dito is justification. Kailan ho nangyayari yung justification, mga kapatid? Ito yung makasalanan na nanampalataya, tinanggap si Kristo, hindi siya hinahanapan ng gawa. Kaya wala pong kinalaman yung kanyang gawa, kundi yung ginawa ni Kristong sakripisyo na tinanggap mo siya sa buhay mo, doon ka aariing ganap. For through one man's righteous act, the free gift came to all men. So, ibig sabihin, sa magitan ng gawa ng isang tao, yung katuwiran na libre ay dumating sa maraming tao, resulting in justification of life. So, isang tao lamang tinanggap ang ating Panginoon sa magitan ng panampalataya, ang resulta, justification. Wala ho talaga tayong gawa doon. Ngayon, tatanungin natin, paano yung ginagawa natin ngayon? Hindi naman yun ang pinag-uusapan eh. Kaya nga, parang ang hirap ba, Brother Gomer eh. Ano ba? Hindi naman yun ang tinutukoy natin. Justification nga eh. Bakit natin hihilahin yung panahon na hindi pa tayo mananampalataya? Hihilahin natin ngayon sa kalagayan natin tapos, hindi po pwede yan. Kasi ngayon, hindi po yun ang pinag-uusapan eh. Ito yung gospel, Brother Gomer, na wala tayong karapatan. Hindi tayo karapat dapat. Kaya nga, binanggit ko po yung basahan. Actually, nandito rin kasi yun eh. Akala din nila ay sa akin lang yun. Bunga na nga nang wala hong ganito. Ay hindi nila alam na mismo yung basahan ay nandyan. Yung binanggit ko. Hindi rin akin. Mamaya ipapakita ko po sa inyo, mga kapatid. Kasi may nag-request sa akin. Actually, request din ni Evangelist Dison. Sabi niya, Jones, linawin mo yan kasi parang hindi gaano malinaw sa mga kapatid. Sabi ko, Pastor, maiksi kasi yan. Ito yung buo. So, nang tumawag sa akin si Pastor, sabi niya, i-explain. So, Pastor, hindi. Pinutol ko yan lang sa mahabang video. Ito po yung buo. Sige. Okay. So, nakaintindihan ni Pastor. So, mahirap talaga po mga kapatid. Siyempre, kapag hindi alam yung buong video. So, mamaya ipapakita ko yan. Baka mayroong gustong sabihin, Brother Gomer. Maraming salamat, Brother Johnson. Ang Seventh-day Adventist, yan, katulad yan, pinapakita na nga natin, Brother Johnson, yung ating fundamental belief. I-share ko nga ito. Dali lang, ipapakita ko lang po, Okay. Sabi dyan, Brother Johnson, ewan ko kung tututulan nila ito po ay nasa ating Seventh-day Adventist Encyclopedia. Yan, 1996. Sabi dyan
Seventh-day Adventists believe that justification comes exclusively, comes exclusively through faith in Christ. The concept that a sinner can become right or just before God by faith in the vicarious sacrifice of Christ is the very heart of the gospel. Ayun po yun. Yung konsepto daw na ang makasalanan ay magiging magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos o magiging matuwid sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi niya, sa ginawa na sakripisyo ng ating Panginoon. Ito yung gospel. Yan. Sabi niya, God accept as His Son, those who received and believed in Christ. May talata dyan, John 1:12. Alam naman po natin yan, na lahat ng sasampalataya sa ating Panginoon ay pinagkalooban na maging mga anak ng Diyos. At sabi niya, not by work of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Titus 3:5. Justification is by faith alone because it cannot be attained by work. So napakaliwanag po ito na ito po talaga yung stand, Brother Johnson, ng Seventh-day Adventist. Yon. Ay wag niyo hong tutugtungan ito na ay hindi na tayo susunod. Hindi ho ganon ang pag-aaral. Hindi po ganon ang pag-aaral. Okay? Kasi pagka ganon ang style ng pag-aaral, Brother Johnson, mamamali talaga. Oh. Ngayon, yung bang mga na-justify ay susunod. Tingnan po ninyo ulit. Basahin ulit natin para at least maging malinaw po ito, mga kapatid. Kita nyo ha? Tingnan po ninyo ha? However, the righteous life that follows justification does not earn merit with God. Ang liwanag eh. Nga, pati yung Ibig sabihin, talagang kailangan na mayroong makikita na mabuting gawa doon sa mga taong ginastify, Brother Johnson. Kaya lang. Pero ang sabi niya dito, does not earn merit with God. Yan. Wala hong bahagi iyon sa ating kaligtasan. For no human act can be meritorious in His sight. Ang liwanag po nito, mga kapatid, wag po tayong malilito. Wag po nating ikakasama ng loob kung yung ating mga mabubuting ginagawa ay wala hong bahagi yan sa ating ikapagiging dapat sa Diyos. Minsan kasi hindi matanggap ng marami ito mga kapatid. Yun nga. Pero, dapat nating maintindihan na bilang pagtanaw, pagtugon sa pag-ibig ng Diyos na Kanyang ipinakita sa atin, abay nararapat po talagang makita sa atin yung pagsunod sa Kanyang kalooban. Sabi niya rito, but, tingnan mo ninyo without the outward fruits of righteousness, kung wala daw yon, sabi niya, a state of right relationship with God cannot exist in the heart. Ibig sabihin, kung ang isang tao, Brother Johnson, ay nagpo-profess na siya ay mananampalataya, pero hindi mo siya nakikitaan ng ito, fruit of righteousness. Ang sabi dito, yung estado na mayroon kang sinasabi mong mayroon kang relasyon sa Diyos, hindi totoo, hindi umiiral. Yan ang dapat nating maintindihan. Alam nyo kasi, ang ibig sabihin po ng justification, marami pong meaning ang justification kasi. Nandyan po yung pardon. Okay? Pardon, pinatawad po tayo. But, maliban po doon, mga kapatid, yung justification, ang ibig sabihin nito ay ibinabalik tayo doon sa dating relasyon natin sa Diyos na naputol. Noong si Adan at Eva ay nagkasala. At nung tayo ay magkasala, yung ating relasyon sa Diyos naputol. Ibig sabihin, ang sabi doon sa Colosas 1:21, naging kaaway tayo ng Diyos. Ngayon, dahil doon sa ginawa ni Kristo, yun yung justification, ibinalik tayo, yung relasyon na nawala, yung relasyon na naputol, na ibalik. Sa paanong paraan na ibalik yung tamang relasyon natin sa Diyos? Dahil ba doon sa mabubuting ginawa natin? No. Na ibalik yung ating relasyon sa Diyos. Ang sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, 21, 20-21, na tayo ay nakipagkasundo. Pag sinabi mong nakipagkasundo, Brother Johnson, wala kayong kasunduan dati, nasira inyong kasunduan sa pamamagitan ni Kristo na ibalik, na i-reconcile tayo sa Diyos. Amen. Yan ang sabi niya. Ang ibig sabihin, nagkaroon muli tayo ng tamang relasyon sa Diyos.
Ngayon, kung totoong tayo po ay meron ng relasyon sa Diyos, ang sabi dito, kailangan makita yung fruit, yung bunga na ikaw ay may relationship sa Diyos. Kasi kung hindi makikita yon, ay walang justification na nangyari. Ang ibig sabihin, yung relasyon mo sa Diyos na sinasabi mo, hindi totoo. Ito yung dapat na maintindihan po natin, mga kapatid. Itong liwanag ko, a faith unaccompanied by the works that faith produce is dead, being alone. It is spurious. Ito yung itinuturo natin dito, mga kapatid. Ano pa? Doon sa mga nagagalit, doon sa mga sinasabi, Brother Johnson, na yung pagsunod ni Kristo ang ibinigay sa atin. Okay? Ito, basahin po ninyo, mga kapatid, ha? Tingnan po ninyo. Ito, papakita ko ulit. Ito, maliwanag po ito, ha? Righteousness is obedience to the law. The law demand righteousness. And this the sinner owes to the law. But he is incapable of rendering it. The only way in which he can attain to righteousness is through faith. Anong ibig sabihin nito? Nung tayo po ay nahiwalay sa Diyos, ay wala ka nang magagawa para maibalik mo yung relasyon mo sa Diyos. Yung nasirang relationship natin sa Diyos nung tayo magkasala. Wala ho tayong pwedeng gawin para yun ay muling maibalik. Yon. Kaya nga sabi dito, the only way in which we can attain the righteousness. Yung righteousness is that is the right relationship with God. Na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, meron ka ng tamang relasyon sa Diyos kasi matuwid ka sa harapan ng Diyos. Ay kailan mangyayari yun? Ang paraan lamang, sabi niya, ay sa pamamagitan ng pananampalataya. By faith, he can bring to God the merit of Christ. Ayun. Ang ihaharap mo sa Panginoon, hindi yung gawa mo. Hindi yung merit natin. Merito yung gawa ni Kristo. Tingnan mo, sabi niya rito. And the Lord places the obedience of His Son to the sinner's account. Yan. Napakaganda niyan. Ito ho ba'y malabo? Ay. Kaya nga, pag inintindi po natin ito, ang sabi ni Kristo, kaya pala tama yung sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kasi nga, ito pala yung ginawa Sabi niya, Christ's righteousness is accepted in place of man's failure. And God receives, pardons, justifies the repentant, believing soul. Treats him as though he were righteous and love him as he loved his Son. This is how faith is accounted righteousness. Ay napakaliwanag naman ito, mga kapatid. Hindi po natin kailangan po ditong magtalo-talo. Sabi ko nga, Brother Johnson. Ito pa, dagdag ko na ito. Sabi niya, the state of righteousness to which a sinner attains through justification is imputed. That is counted or reckoned. Tingnan mo, when God imputes righteousness to a repentant sinner, He figuratively places the atonement provided by Christ in the righteousness of Christ to His credit on the book of heaven. And the sinner stands before God as if he had never sinned. Ay ano ba ang pagtatalunan natin dyan, mga kapatid? Ito, basahin ko ito. Sabi niya rito, in justifying the sinner, God acquits him, declares him to be righteous. Regard him as righteous and proceeds to treat him as a righteous man. Nakita mo? No. Justification is the act of acquittal and the accompanying declaration that a state of righteousness exists. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Pag tayo ay ginastify ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon, sa kanyang ginawa, ikinikredit niya sa atin yung ginawa ni Kristo, doon tayo nagkakaroon ng, doon na ibabalik yung relasyon natin sa Diyos na nawala dahil sa ating pagkakasala. Kaya ang sabi diyan, charges of wrongdoing are canceled and the sinner now justified is brought into a right, kita niya, into a right relationship with God, that fall with God. Yun ang sinasabi po dyan, mga kapatid. Ang sabi doon sa Roma 5:1, tayo ay mayroong kapayapaan sa Diyos. Bakit? Kasi mayroong ang relasyon sa Diyos, Brother Johnson. So, ibig sabihin, hindi ka kaaway ng Diyos, kaya ikaw ay payapa.
ay kung ikaw ay kaaway ng Diyos, paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Mamaya, meron pa akong ipapakita dito, Brother Johnson. Dugtungan ko muna yan. Tapos i-ready mo, Brother Gomer. Balik ko sa'yo mamaya. Sige. Okay. Ibalik ko mo sa'yo, Brother Johnson. Okay, thank you. At napakaliwanag po, Brother Gomer, sa iyong mga binasa ng mga referensya, mga kapatid. So, sana sa mga nanonood sa atin, wag niyo po kaming mapagkakamalan na nagtuturo ng kasi kami ay yung binabasa po naming referensya ay tanggap po ito ng iglesia. Hindi ho namimili kami ng reference at iniaakma po namin siya sa topic. So, ang ganda ng binanggit ni Brother Gomer na kaya na ibalik yung ating relasyon sa Panginoon dahil sa ginawa, hindi natin. Kasi kung sa pamamagitan ng gawa, lumalabas na kaya tayo nakabalik sa Diyos dahil sa ating sariling pagsisikap o sa ating aksyon. Ang sabi ni Apostol unang Juan 4:19, sabi po dyan, kung bakit tayo umiibig sa Diyos, sapagkat siya ang unang umibig sa atin. So, kung sa pagitan ng ating gawa, dapat baliktad yan. Kaya tayo inibig ng Diyos kasi tayong unang umibig sa Kanya. At alam natin, kung ako inyong iniibig, Juan 14:15, tutuparin yung aking mga utos. So, ito po yung binuburaho natin kasi hindi po natin yan stand bilang mga Seventh-day Adventist. Kaya nga, ito po yung pinaka-title ng video na pinagkuhanan nung reel na yon. Ayan, ang title, ano ba ang doktrina ng SDA tungkol sa kaligtasan? Tapos dinugtungan ko, ito ang buong video na pinagkaguluhan tungkol sa sinabi ko na basura or basahan ang pagsunod. So, mga kapatid, napakalinaw po kasi ng statement. Kaya hindi po kami galit doon sa hindi matanggap yung aming sinasabi, lalo na kung wala po sila nung libro na 28 Fundamental Beliefs. Ganon po talaga. Kaya lang, ang pinakamaganda po mga kapatid, kung wala ho kayong book, ay wag na lang po kayong kukontra na sabihin, mali yun. Kasi para masabi po ninyong mali, dapat kabisado po ninyo yung experience of salvation na number 10 sa ating 28 Fundamental Beliefs. Kaya challenge ko po, basahin nyo po yun. Tapos, kuha kayo doon ng quotation na lumalaban po sa aming sinasabi. Ayun, ang maganda pag-usapan. Kasi kung kukontra lang, tas hindi naman natin alam ito, ay magdadamay lang ho tayo ng mga tao na walang idea. Mahihila lang din natin po sila sa ating pinaniniwalaan na hindi na tuloy alam at wala na po tuloy batayan. So, ito po yung mga idudugtong ko pa na mga quotation kung bakit binanggit ko roon sa maiksing video yung ating pagsunod ay basahan. Ayun po ang masakit para sa kanila. Ito po kasi yan, ayan ano po ang nakasulat dyan? We can contribute nothing to Christ's gift of righteousness. Wala tayong maiambag sa kaloob na katuwiran ni Kristo. Walang ambag. Ngayon, ito ang hindi ko maintindihan. May cover na, may page pa. Mali. Yun ang comment. So, yun ang nakakalungkot mga kapatid, no? Sabi dyan, we can only receive it. O kita nyo na, ang nangyari, at ako nga po ay medyo nalungkot doon sa Elders Convention kasi meron pong tumayo ho doon na hindi niya tanggap kasi ambag daw talaga natin. Meron daw po talaga tayong bahagi. At kung ang tinutukoy niya magbahagi ay yung pagtanggap, ay mali din dito. Kasi yung pagtanggap, hindi contribution. We can only receive it. No one other than Christ is righteous. Di si Kristo lang talaga. Kaya pagdating sa righteousness, siya lang. Independent human righteousness is only filthy rags. So, kung nagtataka kayo, ba't ko binanggit niya basahan? Ayan, meron mga kapatid. Kaya kung kayo ay parang na-shock, si Brother Johnson naman, grabe naman. Ayan, maruming basahan. Anong talata? Isaiah 64:6. Punta natin yan, pero mayroong gustong sabihin si Brother Gomer. Yan, gusto kong i-highlight, Brother Johnson, yung dyan sa binasa mo, yung word na independent. Ibig sabihin, ginagawa mo yan, sarili mo. Nakuha
Nakuha po ninyo? Kasi independent yan eh. Human righteousness. Ang ibig sabihin, yung paggawa na ginagawa na mo ay sarili mo, Brother Johnson. Iyaw. Hindi mo kasama ang Panginoon or maaring hindi ka naman sumasampalataya sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin yan eh. Kaya yan ay talagang walang kwenta sa Panginoon yan, Brother Johnson. Oo. Kasi nga, tayo ay, ito, ibabalik ko lang uli yung aking gustong basahin Sige, kanina, sige. Brother Johnson, ha? Sabi dito, i-screen ko lang uli para suportahan yung ano na yan, basura ba na yan? Oo. Ayaw nila yan eh, yung basura. Ayaw nga Sandali. la, kasi masakit sa tenga eh. Ito. Oh. Tingnan po ninyo mga kapatid. Ano mo? Para I-play mo. makita po ninyo. I-play mo para Sabi dito sa faith and work. Yan. I-play mo. There may be a fervor of labor. Ayan. Ikaw na bahala magtagalog. Sabi dito ng there may be a fervor of labor and an intense affection, high and noble achievement of intellect, a breadth of understanding, and the humblest self-abasement laid at the feet of our Redeemer. Nakita po ninyo, wala hong pangit dyan, puro magaganda yan, Brother Johnson. Kung itatagalog yan may sabi dito, mayroong ilang mga regalo sa ating manunubos, kabilang ang masigasig na paggawa, matinding pagmamahal, mataas at marangal na tagumpay ng talino, malawak na pag-unawa, at ang pinakamababa at pinakamasunurin na pagpapakumbaba. Nakita mo gaano kaganda yan? Sabi niya, itong matindi dito, sabi niya, but there is not one jot more than the grace and talent first given of God. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi mo pwedeng ibigay sa Diyos yung hindi mo na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya ka merong naihahandog sa Diyos or naibibigay sa Diyos kasi unan niyang ibinigay sa iyo ito. Naintindihan po ba natin yan? Sabi niya, there must be nothing less given than duty prescribed, and there cannot be one jot more given than they have first received. Kaya ka nakapaghahandog sa Diyos kasi meron kang tinanggap, which is correct. Di ba, Brother Johnson? Sabi niya rito, and all must be laid of Christ's righteousness to cleanse it from its earthly odor. Abay, isipin mo ito, Brother Johnson, pagkaganda-gandang regalo. Oo nga. Pero pag hindi dumaan dun sa apoy ng katwiran ni Kristo para ito'y maging malinis, ay wala hong magiging kwenta ito. Basura. Bago pala ito, sabi niya, before it rises in a cloud of fragrant incense to the great Jehovah and is accepted as a sweet favor. Ibig sabihin, lahat ng ating katwiran, kung hindi po yan dadaan sa apoy ng katwiran ni Kristo, magiging walang kwenta ito, Brother Johnson. Kaya tama yung Isaias na yan. At yan ay sinusuportahan ng ating propetisa. Ano pa? Tingnan po ninyo, sabi niya. Ito masakit. Masakit ito, Brother Johnson. Tingnan mo, nasa faith and works din po ito. Sabi niya, if you would gather together everything that is good and holy, and noble, and lovely in man, and then present the subject to the angels of God as acting part in the salvation of the human soul or in merit, the proposition would be rejected as treason. Naku po, matindi pala yan. Nakita po ninyo ito mga kapatid. Kaya nga, treason ito, Brother Johnson, pagtatraidor. Oo nga. Kaya nga, ang itinutuwid natin dito mga kapatid ay yung kaisipan na yung ginagawa mo ngayon, gaano man yan kabuti, ay iisipin mo na yan ang dahilan bakit ka mapupunta sa langit. Treason ang tawag po dyan, Brother Johnson. Tinanggihan dahil isang pagtataksil. Pagtataksil po yan kapag ka inisip natin na gano'n ang kalagayan. So, mayroon pa akong gustong basahin dito. Tingnan po ninyo ha. Sige. Kasi kung hindi po natin ito matututunan mga kapatid, ito. Tingnan po ninyo. Kasi alam nyo ito yung problema talaga ni Ellen White kahit noon pa. Oo, may mga taong ganun Tingnan po ninyo ha. Ito, sabi niya. Sunodin ko nga ito, basahin ko. Sige. Sabi niya, let the subject be made distinct in plain, that it
is not possible to effect anything in our standing before God or in the gift of God to us through creature merit. Should faith in work purchase the gift of salvation for anyone, then the Creator is under obligation to the creature. Ano pa? Ito pa sabi niya, here is an opportunity for a falsehood to be accepted as truth. Ito na ang nangyayari ngayon. If any man can merit salvation by anything he may do, Yan. then he is in the same position as the Catholic to do penance for his sins. Yun. Salvation then is partly of debt that may be earned as wages. If man cannot, by any of his good works, merit salvation, then it must be wholly of grace, received by man as a sinner, because he received and believes in Jesus. It is wholly a free gift. Yun, no? Ang ganda. Hindi malabo ito, mga kapatid. Pakaliwanag. Ayan, kukuntahin natin yan. Ito sabi ni Ellen White, justification by faith is placed beyond controversy. And all this controversy is ended as soon as the matter is settled that the merits of fallen man in his good work can never procure eternal life for him. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, matatapos lang itong controversy na ito, kung matatanggap na natin sa ating mga sarili na anuman yung ating mga ginagawang mabuti, wala hong magiging bahagi yan sa magiging kaligtasan natin, sapagkat yung kaligtasan natin, yung ating mga ginagawang mabuti, tandaan po natin, yan po ay bilang pagtanaw natin ng utang na loob sa Diyos na umibig sa atin. Tama. Okay? Ito pa. Sabi ni Ellen White, the light given me of God places this important subject above any question in my mind. Napakaliwanag ng pahayag ni Ellen White dito, Brother Johnson. Sabi niya, the light given me. Ang ganda ng kasunod, oh. Justification is wholly of grace, in not procured by any works that fallen man can do. Yan, no? Ang At ang malungkot sabi niya, ito, the matter has been presented before me in clear lines that if the rich man has money and possessions and he make an offering of the same to the Lord, false ideas come in to spoil the offering by the thought. Ito nga yung sinasabi natin, Brother Johnson. Ang problema po dito ay hindi talaga yung paggawa niya ng mabuti, kundi yung kaisipan. yo. Okay? Wala hong problema yung ginagawa nating mabuti. Ang umi-spoil dito, ang pumapaging basura doon sa ginagawa nating mabuti, ay yung kaisipan. Yun. Ano? That he has merited the favor of God. O, kita mo na? Kaya hindi nila kaya hindi matanggap yung salitang basahan o basura kasi sa isip, ay, hindi po pwede yun. Hindi pwedeng ganon. Kaya nga, Brother Joseph, kasi nga, kaya gano'n ang kaisipan, kasi iniisip nila na ihaharap nila sa Diyos yon. Yun nga, ang malungkot doon. Pero sabi ni Ellen White, rejected nga sabi niya eh. Idea. Mali. That the Lord is under obligation to him to regard him with special favor because of this gift. Ito nga yung kaisipan na pumapaanis. Okay? Ito pa sabi. Tingnan mo ninyo. There has been too little educating in these clear lines upon this point. The Lord has lent man. Mga kapatid, mag-meditate po kayo rito sa sinabi ni Ellen White na ito. The Lord has lent man his own goods in trust, means which he requires be handed back to him when his providence signifies in the upbuilding of his cause demands it. The Lord gave the intellect. He gave the health and the ability to gather earthly gain. He created the things on earth. He manifests his divine power to develop all its riches. They are his fruits from his own husbandry. Sabi niya, so lahat ng nasa sayo, he gave the sun. Pansinin ninyo, the cloud, the showers of rain to cause vegetation to flourish. As God's employed servants, you gathered in his harvest to use what your wants required in an economical way and hold the balance for the call of God. You can say with David, for all the things come of thee, and of thy own have we given thee. Ang sabi ni David, lahat ng bagay ay sa iyo. At yung aming mga ibinibigay, yung aming mga inahandog, ay galing din sa iyo. And then, sabi niya, so, the satisfaction of
creature merit cannot be in returning to the Lord his own. Isipin mo yan. Kaya nga mga kapatid, yung ating ginagawang mabuti, ito'y pagbabalik lamang doon sa ginawang mabuti sa atin ng Diyos. Ay kung iisipin mo na yung ginawa mong mabuti, parang, ang Diyos ay mas mabait sa akin kasi mabait ako. Parang ganun lumalabas Ganun nga. Marami akong Pero nagawa. mga kapatid, the satisfaction of creature merit cannot be in returning to the Lord his own. For it was always his own property to be used as he is in his providence should direct. Kaya nga, pati yung ating pagkilos, ang sabi nga doon sa gawa, di ba? Tayo ay nagsisikilos, tayo ay may pagkatao dahil sa Diyos. Ay anong ikikredit natin sa ating sarili sa bagay na ito, mga kapatid? Wala. Di ho ba? Yan pong dapat nating maintindihan po dyan. Okay, Brother Johnson. Okay. Akin lang dudugtungan yan, tapos punta ko doon sa isang punto na gusto ko pa rin pong liwanagin. So dito ay makikita po natin na napakalinaw po ng mga referensya, no? Total, pare-pareho naman tayong naniniwala sa sulat ni Ellen White doon sa Spirit of Prophecy. Yan po ay malinaw na kanya pong sinasabi. Ang mangyayari kasi yan, alam ko na yan May magko-comment dyan ng screenshots na galing kay Ellen White na kinukontra yung ating binasa. So ang nangyayari ho tuloy, hindi nakakatulong kundi nakikita ng iba ang kontrahan si Mrs. White. Pero ang totoo po nun mga kapatid, kadalasan po ay hindi na ibibigay yung buong konteksto. Kaya nga makikita po ninyo minsan, may mga quotation na putol-putol, maiiksi lang. No? Kasi pag pinagtagpi-tagpi mo yan, magkakaibang referensya para makabuo ka ng doktrina, ay yun ho ang nangyayari. Ay may napakikita po ako na ganun. Sa halip na mag-explain, ay ipopost na lang yon. Copy-paste mula dito sa isang libro, sa isa dito, pagdudugtong-dugtungin, naka-highlight ng ganito ganyan, ay may merit nga. So, mangyayari, contradiction tuloy siya na hindi naman tayo naniniwalang ganon. So, tingnan po ninyo, base na rin po sa mga binasa ni Brother Gomer, na kahit na po yung isang tao na sumasampalataya na, ay hindi pa rin niya pwedeng angkinin na yung kanyang bunga, yung sinasabi natin bunga, ay contribution or additional or ambag sa salvation. Kasi natanggap na nga natin Ang sabi doon sa ating binasa kanina ay tinanggap natin yan, no? We can contribute nothing. We can only receive it. Tatanggapin lang. So pag natanggap mo na salvation sa'yo, nasa sanctification ka na. Ang ideya ng iba, doon, may ano na tayo, may ambag na tayo. Hindi pa rin Bakit? Ito ang nakasulat Neither justification nor sanctification is the result of meritorious work. Both are solely the result of Christ's grace and righteousness. So, naipapaliwanag rin natin sa ibang mga episode po natin na kahit na yung ating bunga, yung resulta ng justification sa ating buhay, doon din nakaugat, doon din yung ground, doon din po naka-base sa ginawa ni Kristo. Kasi nga, ang gaganda ng mga binasa ni Brother Gomer, kung natandaan po ninyo kanina, di sumampalataya ka na. Magkakaroon ngayon ito ng resulta sa buhay mo. So, hindi iyon dahil sa ginawa mo, kundi dahil nga na-justified ang isang tao. Pero kung iisipin mo na yung ginagawa mo, ayon sa mga binasa ni Brother Gomer, sa panahon ng sanctification, yung sa panahon ng sanctification, ito, ay reject yun, Brother Gomer dun Sabi? Reject talaga yung Brother Johnson. Hindi yan hindi pagtataksil. magiging katanggap-tanggap pag iisipin. Kaya nga, ang pumapanis dyan yung kaisipan Brother Johnson. Yung thoughts, ang sabi niya. At bakit kaya sinabi Brother Gomer na inisip natin, wala na yon Brother Johnson. Kasi Brother Gomer, ang ganda na treason, yung rejected as treason. Bakit sinabing ganon? Kasi hindi ba maging pagtataksil yan? Yung ginawa ni Kristo, inangkin mo. Kaya ka nga naging matuwid dahil sa ginawa ni Kristo ngayon. Nagbubunga ka ngayon. Akin to. So, effort mo yun. Ang sabi doon sa binasa ni Brother Gomer kanina, rejected as treason. Rejected yon kasi isa siyang pagtataksil. Biro mo nga na, siya yung tumubos sa'yo. Tapos ngayon, aangkinin mo na dahil sa iyo ngayon. Yung pagbubunga ngayon. Kaya nga pati nga yung sinasabi natin, maintenance, ay hindi rin natin tinatanggap na tayo nagmi-maintain. Parang sa maintenance, Brother Gomer, tayo, sagot na natin yon. Parang
Parang ganon. Hindi po yun ang tamang termino, mga kapatid. At kailangan ito, Brother Johnson, ay talagang maintindihan po natin. Kasi nga, pag hindi po natin ito maintindihan, ay napakadelikado. Oo nga. Ang inaalis po natin dito, mga kapatid, ay hindi yung pagsunod. Tama. Okay? Gusto po natin itong ituwid na ang inaalis po natin dito ay hindi yung pagsunod, kundi yung kaisipan na ang pagsunod mo ay yun ay magiging merit mo sa Diyos. Okay? Yun po yung ating tinatanggal dito. Hindi yung, hindi na tayo susunod. Ay pagka ganun ang ating attitude, ang ibig sabihin nga, dahil nga nalaman mo na walang merit sa Panginoon yon, medyo natamaan yung pride mo. Ayaw mo nang gumawa. Wala naman palang kwenta. Parang gano'n lang nasa isip natin. Di ba, Brother Johnson? O ito, may isi-share pa ako. Ilang slide na lang to, Brother Johnson. Sige lang. At kailangan natin yan. Para ano po natin ito, ha? Sandali lang. Isi-share po ulit natin para mabasa po ninyo, mga kapatid. O ito. O, tingnan po ninyo, ha? Kasi nga, ito po talaga dapat maunawaan. Ito sabi ni Ellen White. Ilang slide lang ito, Brother Johnson. Sige lang. Importante alam ko. Hindi mo yan ilalagay kung hindi importanteng punto. Sabi niya, laborers in the cause of truth should present the righteousness of Christ not as a new light, but as precious light that has for a time have been lost sight of the people. Ito kasi talaga ang nangyari, Brother Johnson eh. Nawala yung itong righteousness of Christ na ito ay napalitan na lang ng sarili natin. Kaya nga ngayon, pag pinipresent natin ito, para bagang bago sa pandinig ng marami. Ito sabi ni Ellen White, a legal religion has been taught quite the correct religion for this time. Sabi niya, but it is a mistake. The rebuke of Christ to the Pharisees is applicable to those who have lost from the heart their first love. Ito yung lagi kong sinasabi, Brother Johnson. Na yung mga unang sumampalataya sa Diyos, yung mga naunang sumampalataya, or nung una kang sumampalataya, nung una mong makilala ang Panginoon, nung una mong ma-realize yung iyong kawalang kwenta sa harap ng Panginoon, pero naramdaman mo sa kabilaan yung pag-ibig ng Diyos, at yung banal na Espiritu ay gumagawa sa iyo, kung babalikan mo yung karanasan na yon, wala ka namang iniisip na mayroon kang ginagawa para bigyan mo ng pabor ang Diyos eh. Wala. At hindi mo iniisip na alinman sa mga ginagawa mo ay bahagi na ginagawa mo para maligtas ka. Hindi. Hindi ho ba? Bandang huli, yun na. Ang sabi dito, lost from the heart their first love. Yung pag-ibig nila sa Panginoon na nagtutulak sa kanila dati, para yun ang motivation nila para gumawa, ay ngayon, nagbago yung motivation, Brother Johnson. Ang motivation na nila ngayon para gumawa ay para maligtas. Dati, yung motivation nila para gumawa, pag-ibig nila sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa kanila. A cold, legal religion can never lead souls to Christ, for it is a loveless, Christless religion. Nakita po ninyo? Tapos sabi niya, ito, when fastings and prayers are practiced in a self-justifying spirit, they are abominable to God. Nakita po ninyo? Pati ang fasting, pati ang mga panalangin, lahat ng mga ginagawa natin. Kung ito ay ginagawa natin, sabi niya, in a self-justifying spirit. Kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos po yan, mga kapatid. The solemn assembly for worship. Okay, tama? The round of religious ceremonies, the external humiliation, the imposed sacrifice, all proclaim to the world the testimony that the doer of these things consider himself righteous. Kakatakot. Ito yung ating basihan, Brother Johnson, sa righteousness. Panlabas. Wala. Basura. Hindi lang basta basura. Filthy rags nga eh. Ano? Ito pa, sabi niya, these things call attention to the observer of rigorous duties, saying, this man is entitled to heaven. Nakita po niya? Ito yung pamantayan ng tao. Na kapag nakita ng tao, isang tao ay masigasig, lahat, ginagawa, ganyan-ganyan. Hindi natin nakikita yung nasa isip niya eh. Ang sasabihin natin, ay, ligtas ito. Hindi ho ba? Pero sabi niya, this man is entitled to heaven, but it is all a deception. Tako po. Works will not buy for us an entrance into heaven. Nako po, yan. Hindi nababayaran, hindi siya parang ticket. Kaya. Hindi ba? Oo. Kaya ito yung dapat natin na
aalisin sa ating isipan. Kaya nga sabi ko nga, wag po ninyong isunod, di wag na tayong sumunod. Ay nako, hindi ho ganon ang sinasabi diyan. Hindi naman ganun. Ito nga this thing called attention to the observance of rigorous duties. Ano sabi doon kanina sa nauna? Sabi niya, solemn assembly for worship, the round of rigorous ceremonies. Ayan external humiliation. Tapos sasabihin mo, ligtas na itong taong ito, napakabuti. This is a mistake, sabi niya. This is all deception. Minsan, Brother Johnson, pagka ganun ang nakikita natin at sinasabi natin, ay ligtas yan, parang lumalabas din ang basihan natin ng kaligtasan, yung ginagawa nila. Marami talagang ganyan ang paniniwala ngayon, kaya nga galit sa atin. Kasi para ang tingin sa atin, Brother Gomer, kalaban. Yun na nga. Sabi niya, the one great offering, ano yon? Yung ginawa ng Panginoon that has been made is ample, sapat for all who believe. The love of Christ will animate the believer with new life. Ano yung magde-develop sa atin para magkaroon ng mabuting pamumuhay? Yung pag-ibig ni Kristo, Brother Johnson. Yun. He who drinks from the water of the fountain of life will be filled with the new wine of the kingdom. By beholding Christ, sabi niya, you will become changed. Until you will hate your former pride, your former vanity and self-esteem, your self-righteousness and unbelief. You will cast these sins aside as a worthless burden and walk humbly, meekly, trustfully before God. You will practice love, patience, gentleness, goodness, mercy, and every grace that dwells in the child of God and will at last find a place among the sanctified and holy. Ay napakaganda po nito. Ito yung dapat na maging daan, Brother Johnson. Hindi ho natin binabaliwala yung magagandang gawa. Ang inaalis lang natin dito, ang sabi nga ni Ellen White, yung kaisipan na ito ay ihaharap natin sa Diyos, ay hindi ho talaga mangyayari. O tingnan po ninyo, genuine faith in Jesus leads to denial of self. Kinukontra ba natin? No. But however, ito yung Brother Johnson, ito yung dapat mai-correct. However, high the profession may be, if self is exalted and indulged, the faith of Jesus is not in the heart. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Gaano man kaganda yung ating ginagawa, kung ang sabi nga dyan, if self is exalted, itinataas natin yung ating sarili, wala hong kwenta po dyan. Sabi rito, the true Christian manifests by a life of daily consecration that he is bought with a price and is not his own. He realizes that an infinite sacrifice has been made for him and that his life is of inestimable value through the merit of Jesus' blood, intercession, and righteousness. But while he comprehends the exalted privilege of the sons of God, his soul is filled with humility. There is no boasting of holiness from the lips of those who walk in the shadow of Calvary's cross. Yan po yung dapat na maging kaisipan ng bawat mananampalataya. They feel that it was their sin which caused the agony that broke the heart of the Son of God, and their comeliness is turned to corruption. Those who live nearest to Jesus, tingnan po ninyo, feel most deeply their own unworthiness, and their only hope is in the merit of a crucified and risen Savior. Like Moses, they have had a view of an awful majesty of holiness, and they see their own insufficiency in contrast with the purity and exalted loveliness of Jesus. Ayan, mga kapatid. So, dapat ito yung maging kaisipan ng bawat isa sa atin. Na anuman yung ating ginagawa, mga kapatid, tanging ang katwiran lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang ating pwedeng iharap sa Diyos, at doon lang tayo magiging katanggap-tanggap, Brother Johnson. Yeah. Okay, so napakaliwanag po nito, mga kapatid. Sana ay makatulong po ito doon sa mga nag-request sa amin. Kasi ang nagiging problema, kahit na maliwanag na yung pagkaka-discuss natin, pagka kinakausap daw sila at nakakausap sila, nalilito sila. So, para hindi po kayo malito, tandaan po ninyo yung ating pong binabasa. At saka, tingnan nyo hindi po amin yon, kasi ang nagiging conclusion yung pag-aralan natin ministry, nagtuturo ng mali. No? Kaya, ulitin ko, baka maraming hindi nakarinig kanina. Kung wala po kayong kopya nito, kasi mahal po ito pag binili, may libre na po, isesend ko po sa inyo PDF file. Para lang ho,
matulungan po kayo kasi based po doon sa mga binasa ni Brother Gomer, napakapanganib kung ilalagay natin o naka-mindset tayo na mayroon talaga tayong bahagi sa kaligtasan. Tandaan po ninyo yun, pagtatridor or pagtataksil yun kay Kristo, sabi ni Mrs. White, at i-reject lang yun kung, kasi ito nga Brother Gomer, tama yung sabi mo na, yung ginagawa mo, hindi yun ang problema kundi yung nasa isip mo habang ginagawa mo yun. Correct. That's the point, Brother Johnson. Kasi kung ginagawa mo yun dahil sa pag-ibig mo, dahil masaya ka kasi niligtas ka ni Kristo, Ay talagang yun ang dapat. yun ang dapat. Pero kung ginagawa mo yun dahil nga yun ay bahagi mo, Naku, ayun ang delikado yun. doon ho nagkakaroon ng problema. So ito nga po, ulitin natin kung wala ho kaming binasa, ayun, wag na ho kayong maniwala sa amin. Kung may kukontra po sa amin at wala namang binabasa, doon ho kayo mismo magtaka, mag-question. So inuulit natin ito para sa kapakanan po ito, lalo na yung ating mga kapatid na hindi pa ganun katibay sa pananampalataya. Kapag kami po ay nagturo na hindi na po yung official stand ng church, titigil na po kami dito. Tandaan nyo yan. Pag kami narinig kayo sa amin na hindi po yun ang paniniwala ng church na ito, ay patunayan nyo at titigil kami sa pangangaral. Kaya malakas ang loob namin dahil nga po meron po kaming mga pinagbabasihan at yun ay tanggap ng iglesia. Ngayon, gusto ko pong liwanagin yung isa sa masakit sa pandinig ng mga kapatid. Nag-PM po mismo sa akin na liwanagin at maganda naman. Actually, mamaya titingnan ko kasi may nagpasalamat dun sa explanation ko dun sa video ay naintindihan na hindi dati yun ang kanyang paniniwala. Mamaya ihahanapin ko, screenshot ko. Ibahagi ko lang po itong Filipos 3:8 at 9 kung saan ay ginamit ko po yung word na basura doon sa mahabang video. Pero doon sa maliit na video, basahan ang ginamit ko. Kasi nga, nandito mismo Nandito mismo. Filthy rags. Hindi lang bastang basahan, marumi. At sabi nga ng ating komentary, yung filthy rags na yon, yan ho ay basahan na ginagamit ng babaeng may buwan ng madumi po talaga. Yun yung katuwiran natin. At yung katuwiran natin, ito yung gawa ng tao. Basahin niyo po yung Bible commentary ng Isaiah 64:6. Yun, mga kapatid. Ngayon, dito tayo. At ipakilagay nga sa ang salita ng Diyos kasi ang ganda po ng sali ng ang salita ng Diyos dyan. At hindi lang iyan, sabi ni Apostol Pablo, para sa akin. Ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay makamtan lang si Kristo. So, itong tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay yun siyempre yung opportunity, yung magandang pwede niyang tamasain kung hindi niya isusuko yung kanyang dating paniniwala na siya po bilang Hudyo ay Pariseo sa pagsunod. Napakahigpit. Kaya lang, ang problema, yung church, inusig niya, pinersecute niya. So, ano yung tinutukoy na basura ang lahat ng bagay? At tingnan natin yung talatang 9. At ako na may maging kanya, hindi na ako nagtitiwala na ako'y maging matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Ibig sabihin yung mga binanggit niya dyan, yung mga pang sanglibutang advantage, yung mga kayamanan na yan, kasama na rin po yung kanyang pagiging istrikto sa kautusan. Yun yung sabi niya, walang kwenta lahat. Walang kwenta lahat yun. Ang pagiging matuwid niya ay kaloob sa akin ng Diyos. Kailan? Nung sumampalataya siya kay Kristo. So lahat ng yon itinakwil niya. Lahat yon nagbago talaga siya sa pangitan ng pagkakilala kay Kristo. Ngayon, ito po yung commentary ng ating Seventh Adventist Bible Commentary doon sa 2 talatang yan. Paul says that he counted the thing previously mentioned as lost. In this verse, he goes further that declares that all things are counted lost. He is ready to renounce not only the things he had specified, but everything that could be imagined. If all the wealth and honor conceivable were his, he would cheerfully repudiate them that he might know Christ. Ang karugtong, for rather for the sake of, reason of, because of, that
is, all else appeared insignificant because of the surpassing value of personally knowing Christ. Excellency, literally, surpassingness. Paul realized that a personal knowledge of Christ surpassed in value all other attainments. So, ibig sabihin, lahat ng mga iba pa dyan na binabanggit, no, walang halaga dahil sa nakita niyang kahalagahan ng pagkakilala kay Kristo. Na pagtanto ni Apostol Pablo na ang personal na pagkakilala kay Kristo ay hindi kayang tumbasan ng mga bagay na yon. At sinasabi rin po niya, mga kapatid, yung tungkol sa law, which is of the law, that is which stems from the law, which is based on a fulfillment of the law. Paul sets forth the uselessness of such a righteousness. No observance of the law can cleanse one's heart of the defilement of sin or give power to withstand sin. Through observance of the law can result only from the transformation of the mind of divine grace. Kahit anong batas ang ibig sabihin, pinapahayag na Apostol Pablo dito na walang silbi lahat yon. Walang pagsunod sa kautusan ang makakapaglinis sa puso ng isang karamihan. No observance of the law can cleanse one's heart to the defilement of sin, give power to withstand sin. So, ang tunay na pagsunod, true observance of the law, sabi dyan, can result only from the transformation of the mind by divine grace. Ang tunay na pagsunod, kung ikaw ay binago sa pamamagitan ng divine grace. Ibig sabihin, nauna muna yung pagsampalataya, mga kapatid. Kaya nga, anumang hindi sa pananampalataya, useless. Yung ginawa ni Apostol Pablo doon, dahil hindi niya kilala si Kristo, wala yun lahat yun eh, Brother Gomer. Kaya nga, pinag-iingat tayo, pwede natin sabihin, kilala ko na si Kristo. Pero kapag inilagay mo sa isip mo na yung ginagawa mo ngayon ay ihaharap mo yun sa Diyos, kasama yun sa filthy rags, Brother Gomer. Tama yan, Brother Johnson, kasi gusto kong balikan yung talata na yan, Brother Johnson. Sa Filipos 3, ilagay po natin sa English. Kasi meron akong gustong i-point out dito, Brother Johnson, para baka sakaling makatulong na maunawaan natin bakit yung righteousness ay hindi pwedeng ma-attain sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan natin, nung pagsunod natin. O, sabi niya rito, and be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Ngayon, Brother Johnson, ano ba ang ibig sabihin nitong righteousness? Bakit itong righteousness na ito ay hindi pwedeng ma-attain ng tao sa pamamagitan ng kautusan? Ito nga yung pinupoint out natin kanina. Kasi nga, pag tinanong natin, Brother Johnson, sige, ano bang ibig sabihin ng righteousness? Di ho ba? Bakit yung ating righteousness ay basura or hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon? Kasi nga, yung pong ating righteousness may bahid. Tama. May bahid ng kasalanan. Marumi nga eh. Okay? O ito, papakita ko po sa inyo mula sa ating SDA Bible Dictionary yung isang meaning ng righteousness. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo na hindi natin pwedeng ma-attain ang righteousness through the observance of the law or sa pagsunod ng kautusan? Ito, isi-share ko ulit, Brother Johnson. Biglang naalala ko kasi ito eh. Baka sakaling makatulong lang, mga kapatid. Okay? Ito, pansinin po ninyo ito mga kapatid. Ito po ay galing sa ating The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, Brother Johnson. Kaya hindi natin ito sarili kasi baka mamaya, magsabihin nyo naman, nag-explain tayo ng sarili. Hindi po. Ito ang sabi niya, righteousness. Ano meaning nito? Hebreo, sidek, and sidaka, the right thing, rightness, righteousness, justice, fairness, piety. Sa Greek, dikaiosune, righteousness, uprightness, justice, dikaioma, regulation, requirement, commandment, righteous deed. Meaning, sabi niya, the state, pansinin po ninyong mabuti, the state in which a right relationship exists between man and God. Ano daw ang ibig sabihin ng righteousness? The state in which a right relationship exists between man and God. Ay paano mo yan maa-attain sa pamamagitan ng pagsunod mo? Maliban na lamang sa ginawa ni Kristo. Ito ho ang maliwanag, mga kapatid, na ang tanging makapagbabalik ng right
relationship natin sa Diyos, hindi ho yung pinakamabuting gawa na nagawa natin, kundi yung nagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi ho sinasabi ni Apostol Pablo dyan si Filipos 3:9 na huwag nang sumunod sa utos. Hindi yon. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, para maibalik yung tamang relationship natin sa Diyos, wala hong ibang batayan yan kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Wala na pong iba, Brother Johnson. Iyo. Yan po ang dapat nating maintindihan dito at dapat magkaisa tayo sa ganitong kaisipan. Okay? Kasi kung ang iniisip natin, meron akong relasyon sa Diyos kasi mabuti ako, hindi ho. Nagkakaroon lang po tayo ng tamang relasyon sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lang po yun, wala nang iba, Brother Johnson. Okay, may hinahanap din ako dito na yung summary of definition. So, ibig sabihin po nito, yung Seventh Adventist perspective, definition, Christ's righteousness credited to us. Then, Christ's righteousness work in us. The rule in salvation leads to justification, declare righteous. Leads to sanctification, made righteous. Yung source, Christ's righteousness outside of us. Diba, tama nga naman, yung justification, galing yun sa labas Tinanggap natin, binigay sa atin. Tapos yung sanctification, Christ's righteousness within us. Kasi tinanggap na natin siya Di ba, Brother Gomer? Correct. Lahat pareho gawa niya. Kaya nga, meron dito na statement na pareho itong gawa ng ating Panginoon. Lahat po yan ay gawa ng ating Panginoon. Yung wag pong sasama ang loob, mga kapatid, parang wala na tayong ginawa. Meron na tayong... Hindi. Hindi totoo. Brother Johnson, ang ibig sabihin, hindi po pwedeng wala kang gagawin. Talagang, yan yung magiging problema dyan, Brother Johnson. Kaya nga, itinatama natin. Ang problema dito talaga, yung kaisipan. Hindi ibig sabihin, wala kang gagawin. Yan kasi ang problema, Brother Johnson Adi wala na tayong gagawin. Ay, ikaw bahala. Kung ganyan talaga ang katwiran, mahirap yan. Ano? Ito po, mga kapatid, sana ay naging klaro po ito sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sabi nga po dito, ibabasahin ko na lang siguro din ito, wirang karagdagan na, yan. Doon sa ating experience of salvation, may subtitle doon, A Call to a Life of Sanctification. Doon sa page 163 ng PDF, so doon sa soft copy natin. Salvation includes living a sanctified life on the basis of what Christ accomplished at Calvary. Paul appealed to believers to live a life consecrated to ethical holiness and moral conduct. To enable them to experience sanctification, God gives believers the spirit of holiness. So dito makikita po ninyo na hindi talaga natin pwedeng angkinin na pati yung ating sanctification, yung experience of sanctification ay sarili po. May gawa tayo pero huwag natin gagawing merit sa atin yon. Merit ni Kristo yon, no? So binasaw natin kanina. Kasi God gives believers the spirit of holiness. So iginagayad pa rin tayo sa pamagitan po ng ng Holy Spirit. Kaya nga, according to the riches of His glory, Paul said, God may grant you to be strengthened with might through the Spirit in the inner man, and that Christ may dwell in your hearts through faith. So, sa sanctification, yung ginagawa nating bunga, yung nag-guide sa atin, kaya nagagawa po natin yung pagiging masunurin, una, ini-enjoy natin yung salvation, at yung Holy Spirit ang nag-guide sa atin. Kaya nga, neither justification nor sanctification is the result of meritorious work. Ito na yung sinasabi ko. Both are solely the result of Christ's grace and righteousness. Ayan yung justification at sanctification, ang dalawang ito ay kapwa resulta ng ginawa o biyaya ng katuwiran ni Kristo. The righteousness by which we are justified is imputed. Yun yung nasa diagram kanina. The righteousness by which we are sanctified is imparted. The first is our title to heaven. The second is our fitness for heaven. Ayon. So yung pamumuhay natin fit sa langit. Kasi kung hindi tayo i-guide ng Holy Spirit, Brother Gomer, hindi magiging fit sa langit yung ating magiging buhay. Kaya ginaguide pa rin tayo. Correct. Kaya nga, as the sinner, drawn by the power of Christ, approaches the afflicted cross and prostrates himself before it,
there is a new creation. A new heart is given him. He become a new creature in Christ Jesus. Holiness find that it has nothing more to require. Ibig sabihin, hindi tayo nagdadagdag sa kaligtasan, kundi ito ay Diyos mismo ang nagpawalang sala sa mga mananampalataya. God Himself is the justifier of him which believeth in Jesus, and whom He justified them, He also glorified. Ayun na yung tatlo, mga kapatid, 3 pieces of salvation. So, punta na siguro tayo, Brother Gomer, doon sa conclusion po natin. Palagay ko, nabanggit na ho natin yung pinakamahalaga po dito. Kung meron po ulit tayong matanggap na mga request at na medyo nagugulo ulit sila, kasi nga may mga nag-i-explain din na taliwas dito sa ating binabasa, ay sabihin nyo lang sa amin para ma-explain po namin kung saan po doon dapat natin maipaliwanag. Ano, Brother Gomer? Okay, may ilang slide na lang akong babasahin dito, Brother Johnson, para Sige. sa ating conclusion. O ito, sabi dyan, pansinin po ninyo mabuti, ito po ay nasa ating Adventist Encyclopedia, no? Justification does not impart to the recipient in their own right the moral quality of being right, nor does it best them with that quality. It simply vindicates them to the claims of the moral law against them because of their unlawful act. It grants them the legal status of being considered as if they had never committed unlawful act. Their new status, ito po, their new status is one they enjoy only by virtue of their new relationship to Jesus Christ, and can retain only by maintaining that relationship. Nakita po ninyo, ano? But justification comprehends more than pardon alone. It not only declares a sinner righteous, but entitles him or her to all the rewards and benefit that properly belong to the righteous. Ay napakaganda eh. Nung tayo ay pinatawad ng Diyos, nung tayo ay ibalik niya sa relasyon natin sa ating Diyos, lahat ng benepisyo, sabi nga, na nararapat para sa mga banal, ay laging entitled tayo, Brother Johnson. Tapos sabi niya rito, yan, ito, o tingnan po ninyo, justification accords a repentant sinner the right to enter the highway of the kingdom and travel there. Nakita po ninyo? But it does not provide the power to make progress on it. That power is imparted by the indwelling Christ, ayun, through the lifelong process of sanctification. From faith in Christ, that the justified sinner is to rise and walk in newness of life. So, hindi po pwede, Brother Johnson, na parang wala lang. Hindi po pwede yun. No? Ito. Although justification does not provide him the power to walk along the highway of a new life in Christ Jesus, it does assume this to be his intent. Ayun. Ibig sabihin, kaya ka sumusunod kasi nga yung relationship mo sa Panginoon na ibalik na. So, ang sabi niya, it does assume this to be his intent. In fact, justification would be futile if he declined to do so. Nakita po ninyo, ang ibig sabihin, Brother Johnson, kaya nga hindi tayo naniniwala doon sa one save, always save eh. Kasi anytime pwede kang bumaliktad eh. Brother Johnson. And unless such an experience follows, there is no evidence that justification has taken place. Nakita nyo? The subsequent life attests the reality of justification. So ito yung dapat nating maintindihan dito, mga kapatid. So hindi, ito na yung binasa ni Brother Johnson kanina. Yung justification ay title sa heaven at yung sanctification, yun ang fitness natin sa heaven. At tandaan po natin, yung ating fitness sa heaven, hindi rin natin sarili kasi nga, kung walang power si Kristo sa ating buhay, hindi talaga mangyayari, Brother Johnson. Hindi. Magiging independent ang tawag doon eh, independent. Filthy Hindi rags work kasi. of cooperation. Ano? So ito yung dapat natin maintindihan, yung power na ibibigay sa atin ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng power para maging fit tayo, Brother Johnson. Okay? So, ito pa. Meron akong gustong basahin dito eh. Ito. Sabi rito, galing sa Systematic Theology ni Dr. Norman Gali. The sacrifice of Christ at Calvary
accomplished justification. The priestly ministry of Christ in heaven's sanctuary, in Christ's work through and with the Holy Spirit in human accomplishes sanctification. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, kaya pala ang ating Panginoon ay nandun ngayon sa sanctuary sa langit. Kasi nga, anytime madadapa ka Kaya nga. Di ho ba? Kaya nga sabi ni Juan, ano sabi niya sa unang Juan 2:1, sinisulatan ko kayo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, meron tayong tagapamagitan sa Diyos, si Jesucristo ang matuwid. Ito po yung gawain ng ating Panginoon, na yung kanyang biyaya ay laging sapat sa tuwing tayo ay nadadapa, mga kapatid. Ito yung accomplish ng Holy Spirit sa atin, yung kanyang power. Ibig sabihin, itong sanctification, lifelong process ito Brother Johnson. Tama. Lifelong process po ito. Ayan po yung dapat nating maintindihan po dyan. Okay. Magbasa po ako nung ilang comment po dito at yung PM sa akin. Ito po yun, mga kapatid, Jason pangalan niya. Ayan dahil po sa PNM, nabago po ako. Dahil dati, ang akala ko, kapag mabuti ka at gumagawa ng mabuti, maliligtas ka na. Ayon sa doctrine natin at sa banal na kasulatan na binasa ko din po, ay tumpak talaga na wala tayong ambag sa kaligtasan natin. Dahil libre itong ibinigay sa atin ng Diyos. Salamat po. Ayan. So, kailangan talaga ito kasi mayroong mga kapatid na hindi gaano malinaw sa kanila ito. Ngayon, ito naman, yung ngayon lang kinoment ni Brother Jesse Flores, maniwanag talaga na wala tayong bahagi sa kaligtasan. Ang lahat ng mga magandang resulta na nangyayari sa ating buhay, lalo na sa pagiging masunurin sa mga kautusan ng Diyos, ito ay udyok ng banal na Espiritu. Ayan. Sabi naman ni Brother Mark Mejia, that is the imputed righteousness of Christ in us. That righteousness covers our sinfulness. That God sees not our sinfulness but Christ's righteousness. Ayan. Salamat, Brother Mark. So, ayan mga kapatid, ulitin lang po namin. Hindi po kami naggawa-gawa ng sarili po naming outline. Hindi po amin to. Stand po ito ng church. Kaya hanggat hindi po kayo nakakapagbasa nito, ay pwede nyo pong kontrahin nga naman. Pero kahit wala kayo nito, tingnan lang po ninyo yung mga references na ginagamit po namin. May page, pati cover po ng libro, nandyan. Yung binasa ni Brother Gomer, nasa Seventh Adventist Encyclopedia. Doctrine po natin yung sa salvation. Kahit wala kayo nito. Ulitin ko po send nyo po sa akin yung mga email address nyo. Sisindan ko po kayo ng PDF nito. Para at least hindi na ninyo isusumbong ipaparating sa amin pag may na-encounter po kayo. Kayo na mismo ay masasagot po ninyo yung mga nagtuturo ng salvation plus work, mga kapatid. Alisin po ninyo sa inyong isip na parang negative, nako, ay na ba yan? Parang wala na tayo. Huwag lang yung isipin nakahilata tayo si Kristo gumagawa tapos tayo nakahiga. Hindi ganon. Hindi ganon yun, Brother Johnson. Hindi yun ang ating itinuturo dito, kundi yung kaisipan. Ng kagaya ng kaisipan ni Apostol Pablo. Alam niyo ho, pag tiningnan niyo po yung buhay ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay sabi ko nga, Brother Johnson, sa aking sarili, basahin niyo po yung karanasan ni Apostol Pablo, yung kanyang mga sacrifices, lahat nung kanyang mga ginawa sa kanyang paglilingkod. Ay nakakahiya, Brother Johnson Ibig sabihin, niwala man lang tayong po pwedeng itapat ba? Naman. Ni katiting, Brother Johnson. Pero sa kabila ng lahat na ginawa ni Apostol Pablo, ano po yung kanyang kaisipan? To be conclude itong ating pag-uusap na ito. Kasi kung ang pag-uusapan natin, Brother Johnson, sakripisyo, gawa sa Panginoon, ministry, yung mga sakripisyo sa gawain ng Diyos, abay, isa siguro si Apostol Pablo, Brother Johnson, na masasabi natin na kung ang pag-uusapan ay may bahagi sa kaligtasan, ay number 1 si Apostol Pablo na maliligtas. Di ba? Pero tingnan po ninyo ang kaisipan ni Apostol Pablo sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa. At ito yung kaisipan na gusto natin na itanim sa ating mga kaisipan. Ang sabi doon sa unang Korinto 15, pakinggan po ninyo mga kapatid. Unang Korinto 15, ang talata ay, umpisan ko sa 9. Unang Korinto 15:9. Siguro sa Tagalog na lang, kapatid. Tingnan po ninyo ang sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya rito, yung sa kanyang sarili, at sa kahuli-hulihan tulad sa isang ipinanganak
ipinanganak sa dikapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Ang tinutukoy niya rito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Verse 9. Tingnan po ninyo yung kanyang attitude, yung kanyang character. Sabi niya, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. Abay, sabi ko nga, kung ang comparison ng gawain ng pag-uusapan, Brother Johnson, hindi mo masasabi na si Apostol Pablo ang pinakamaliit. Pero, tingnan mo, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Ay parang wala man lang kaunting yabang ito si Apostol Pablo sa kanyang katawan eh. Hindi ho ba? Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, ang sabi niya, hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol. Ay bakit? Sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung babalikan mo lang yung dati mong buhay, kung papaano ka natagpuan ng ating Panginoon at hindi mo yun makakalimutan sa iyong experience sa ating Panginoon, ni katiting na pagyayabang sa ating mga ginagawa, hindi mangyayari. Katulad ni Apostol Pablo, na sa kabila ng lahat ng kanyang accomplishment na nagawa, ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat tawaging apostol. Ay sino sa atin kaya ang ganito ngayon, mga kapatid? Bakit? Hindi niya nakakalimutan yung kanyang ginawa sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Yun, no? Tingnan po ninyo ito, mga kapatid. At sa verse 10, anong sabi niya? Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ito yung dapat nating maisip, mga kapatid, na yung ibinigay na biyaya ng ating Panginoon, ang sabi doon sa Tito 2, yun ang nagtuturo dapat sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, bagkos, ito na, ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman, hindi ako. Yan, no? Yan ang dapat. Kita niyo po yung kaisipan na yan. Eh, yung iba ngayon, nakagawa lang ng kaunti, ang babanat na, may bahagi tayo! Oh, galit pa sa akin eh. May bahagi tayo sa kaligtasan. Hindi pwedeng wala. Ay, ito si Apostol Pablo. Tingnan mo. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Yeah. Ito dapat, mga kapatid, ang maging kaisipan nating lahat dito sa kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon. Ibig sabihin, lahat tayo ay dapat magpakumbaba sa paanan ng ating Panginoon at wala man lang tayong pwedeng sabihin na ihaharap natin sa Panginoon yung ating mga gawa. Sapagkat tayo ay inibig ng ating Panginoon doon sa ating pinaka walang kwentang kalagayan, Brother Johnson. Si Apostol Pablo nga hindi niya nakakalimutan eh. Inusig ko ang iglesia, kaya nga hindi ako karapat-dapat tawaging apostol. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ayun nga ang dapat na mangyari sa atin, Brother Johnson. Yung biyaya na yun ng Diyos ang magtuturo sa atin. Sige, basahin na lang natin, Tito 2. Ang talata ay 11 at 12. Sabi rito, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kapag natanggap na isang tao itong kaligtasan na ito, Brother Johnson, sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang sabi sa 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid, banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Anong dahil? Para maligtas? No. Dahil tinanggap natin ang biyaya ng ating Panginoon. Maraming salamat, Brother Johnson. Ayan. Okay, gusto ko lang pong i-consider po itong naibigay ni Pastor Brian ng talata, nanonood siya. Binabati natin Pastor Ryan Martinez, Pastor Brian Tolentino. Thank you po sa inyong panunood. Binabati ko rin po si Pastor Ian Felicitas. Ito pong nasa Roma 8:1 hanggang 5. Pero gusto kong basahin yung magandang balita Biblia kasi ang ganda. Ito po kinoment ni Pastor at maganda rin pong basahin natin ito. Chapter 8 ng Roma. Simulan natin sa talatang 1 hanggang 5. Kasi nga, ito nga, Brother Gomer, kung kaya naman pala ng kautusan na maging matuwid sa atin, dapat hindi na sinugo si Kristo. Sabi diyan, kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa
sa pamamagitan ni Kristo. Itong talatang 3 ang ganda eh. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Ay ba, kung sa kautusan lang talaga iaasa, Brother Gomer, wala eh. Kasi walang perfecto makakasunod niyan. So, hindi talaga pwede, Brother Johnson. Yun yung sinasabi na Apostol Pablo. Hindi talaga pwede. Kasi nga, hindi mag-i-exist ang right relationship sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagsunod pagkatapos nating malabag ang kautusan. Hindi. Definitely, walang na remedyo. Tama yung talata na ibinigay ni Pastor Brian. Tapos idugtong ko no, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan. Ito nga na yung nasa fundamental beliefs natin, yung hindi nakakilala ng kasalanan, naging makasalanan, tapos tayong makasalanan, naging walang kasalanan. O yan isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Yan yung talaga, Talatang 4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Kita mo? Talagang yung ginawa talaga ng ating Panginoon, Talatang 5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Kaya nga, doon sa aking video, nakarugtong nung pinag-initan ng marami, sabi ko, kung pagsunod lang ang pag-uusapan, talo tayo sa mga Hudyo. Kasi napaka-stricto nila. Kaya lang, katulad ni Pablo, na ganun din, ginagawa niya, hindi naman siya nakakakilala kay Kristo. Wala yon, walang kwenta yon. Kaya ang pagsunod, dito naghihinanakit yung iba. Naalala ko yung babaeng nagtanong sa atin doon sa convention, paano to? Parang malungkot siya Pero sana ay naintindihan niya, mga kapatid, na yung ating pong ginagawang pagsunod, ini-enjoy nga natin yung salvation Huwag sasama ang loob. May ginagawa tayo. Wag lang natin ilalagay sa isip natin, bahagi natin yan para sa ating ikaliligtas. Dahil mali po yun. Nagbubunga, ni-enjoy natin yung salvation, ginagawa nating kagalakan yung ating pagsunod sa Panginoon. At purihin ang Panginoon kasi nga yung mga nagko-comment po rito ay naunawaan po nila ng malinaw yung pong turo natin. So, meron na po, madali pong isend ang PDF nito. Kahit mag-chat lang kayo. Kasi kahit sa Messenger ay nagsisend po yon. Ibigay ko lang sa Messenger po ninyo. Mayroon na po kayong PDF at basahin po ninyo. Lahat po ng sinasabi po namin ay galing po dito. At ganun din po, online naman yung ating Seventh Adventist Encyclopedia. So, may internet naman. Kaya po naman yan. Kahit naka-data lang, kaya po natin yung magbasa at mag-search, mga kapatid. Meron din nga palang nangungumusta sa akin, ilang pagtatapos ay kumusta na daw at kung okay na po daw yung aking mata. Actually, na-opera na po ako, mga kapatid. Ayoko na sanang banggitin ito, pero mas gusto ko rin para marami ang nagpipray sa akin. Inopera po ito. Talagang tulog ako. Wala akong alam. Talagang hindi ko alam kung anong ginawa nila sa mata ko. Basta pagkatapos at pag-uwi namin ay talagang pulang-pula yung palibot. Nung tanggalin po yung takip ay hindi po 100% ay bumalik yung aking paningin. So, bago pa ako nagising, kinausap na ng doktor, si Mrs. at may nakita po sila. Tama nga yung sabi ng doktor na ang nakikita lang nila, tatanggalin yung dugo. Pero hindi nila sigurado kung may ibang problema sa aking mata. At nung nalinis na po nila yung dugo, may nakita sila yung pinanggalingan ng dugo na ugat ay namamaga. At nakaharang pa po siya sa aking Kaya hindi pa siya, nakikita ko may itim dito tapos hindi siya ganoon. Pero unti-unti nang lumiliwanag. Kaya lang hindi ako talagang makakakita hanggat maga po yon. At yung ugat na yon kailangan ma-injectionan para tuluyan ng lumiit at 100% na makakita na po ako. So, ang malungkot ho doon ay yung isang injection ay
50,000. So, hindi kaya ng isa, patuloy nyo pong ipag-pray. Bahala na po yung Panginoon. Sa akin, okay na po sa akin na kahit hindi 100% kung gagastos naman yung pagkalaki-laki. So, patuloy lang po natin pag-pray. In-update ko lang kasi marami po ang nagulat na nastuwa naman kasi ako'y napanood nila ng live. Tinatanong po nila. So, yan po ang dahilan. So, thank you po mga kapatid. Mag-PM lang po kayo. Kapatid, i-send ko po sa inyo agad yung yung ating PDF kahit ngayon. Pagkatapos ito, titingnan ko po yung mga nag-ask ng kopya nito. At bibigyan ko po sa inyo. Salamat po at tayo po ay Brother Gamer. Meron kang gustong sabihin? Ayan, maraming salamat mga kapatid at sa ating po mga taga-subaybay at nawa sa tulong at awa ng ating Panginoon dumating tayo, Brother Johnson, doon sa pagkakaisa. Sa pananampalatayang ito, doon sa ating talagang tunay na aral pagdating sa kaligtasan. Hindi ho natin kailangan na magtalo-talo, paligsahan, magpagalingan. Ang kailangan lang po natin gawin ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. At naniniwala ako, Brother Johnson, na tayo namang lahat ay mayroong pag-ibig sa ating Panginoon. At yan yung magtutulak sa atin para tayo ay makarating doon sa pagkakaisa, Brother Johnson. Iyon. Okay, so tayo po ngayon ay dumako, mga kapatid, sa ating panghuling panalangin bago tayo tuluyang maghiwa-hiwalay. Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Nawa ang episode na ito ay makatulong sa aming mga kapatid upang maging maliwanag po sa amin kung papaano ang tamang kaligtasan na gusto po ninyong iparating sa amin, upang maiwasan ang pagmamapuri ng bawat isa, upang maiwasan yung maling mindsetting na maglalayo sa amin sa pagiging total dependent sa inyong anak na tumubo sa amin, Ama. At patuloy na gamitin ang programang ito at yung mga tao na inyong ginagamit upang matustusan ang aming pangangailangan. Ako rin po ay nagpapasalamat sa inyong mga paraan na ginawa sa aking operasyon, sa aking mata, at nawa ay kusang magkaroon ng sariling healing at nang sa ganun ay hindi na ako mahirapan sa pagbabasa at pag-aaral ng mga aklat na dapat pong maibahagi sa iba. Bigyan kami, Ama, ng kapayapaan sa aming pamamahinga ngayong gabi. Ingatan ang aming mga taga-subaybay sa ibang bansa na nagtatrabaho at nagtatravel. Bigyan kami ng kapayapaan sa aming pamamahinga lahat po ng mga nanonood na papunta na rin sa pagtulog, pamahinga ngayong gabi. Igising po kami kinabukasan na taglay ang kalakasan at kapayapaan. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa aming dalangin. Ito ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so babay po. Pansamantala, mga kapatid, bukas po uli, lubin ng Panginoon. Kita-kita tayo. Good night, mga kapatid.